Hi everyone! Welcome back sa ating channel. For today's video ay pag-uusapan po natin ang Canadian Customs and Immigration Procedures or yung step-by-step process na sinusundan natin pag-arrive natin sa Canada via air. So habang nagbabasa-basa tayo ng mga comments and nagre-reply sa mga comments sa iba-ibang vlogs po natin, ay marami po ako napapansin na mga pupunta or mga nag-i-inquire in terms of Canadian immigration, Canadian process, at kung ano-ano pa pagdating sa Canada. So gusto ko pang gawin itong vlog na to kasi I think a lot of those people who asked ay malapit na po yung flight nyo, and karamihan nagsasabi na first time nila. So gusto ko lang po mag-share ng guide or at least kahit papano konting awareness para po pagdating po natin dito or pag-land po natin sa Canada, which is welcome to Canada by the way, ay at least medyo may idea po tayo kung ano yung mga next na gagawin natin. And para naman po doon sa mga hindi man pupunta sa Canada pero sa ibang bansa, ito po ay general guide na rin po kasi halos yung procedures natin ay same sa ibang bansa. Sa mga napuntahan ko, same na same din po. Ang pagkakaiba lang is yung iba electronic kiosk at yung iba ay talagang papel pa yung susulatan natin for our declaration, okay? Pero in terms of immigrations and customs and agricultural questionnaires, halos andun din po lahat, same lang din po. Kaya if you're just curious and gusto niyo pong makinig or malaman po yung mga procedures and steps, please feel free to watch and comment down below kung ano yung mga questions niyo. And kung kayo po ay pupunta dito sa Canada, this is the vlog for you. And so kung habang nasa flight pa lang po tayo, ay wag po tayo mag-alala when it comes to customs and immigrations kasi ang mga flight attendant naman po ay mag-a-announce po pag malapit na tayo mag-landing about sa e-kiosk or electronic kiosk kung yun yung meron sa airport na pupuntahan natin or point of entry natin, or kung pupunta naman tayo or papasok sa airport kung saan walang e-kiosk ay magpo-provide naman po sila ng paper na declaration form kung saan ipapamigay po nila yon habang nasa flight po tayo. So pag-uusapan po natin sila both, okay? So yung first one po ay electronic kiosk. Normally po yon sa malalaking airport katulad na lang po ng Toronto, ng Vancouver, ng Montreal, and yung sa mga paper naman po ay yung medyo mas maliliit na airport kung saan wala po pa po silang naka-establish na electronic kiosk. And so upon landing sa Canadian airport, ang una po natin na hahanapin paglabas natin sa eroplano ay susundan natin yung sign ng immigrations or customs and immigrations. Lalong-lalo na po kung yun yung first point of entry natin sa Canada. Most likely naman na point of entry natin is either Toronto, Montreal, Vancouver, or kung ano pang mas malalaking airport na meron dito sa Canada. Pero yun yung pinaka-common. Pag panagland po tayo doon, susundan lang po natin yung Customs and Immigration na sign hanggang sa makarating po tayo doon sa mismong area kung saan yung may mga kiosk or kung saan yung may mga line-up for immigrations. Doon po sa mga nagtatanong, yes po, may mga washrooms or bathrooms na mga signs bago kayo pumunta doon sa customs. So yung mga naiihi or gusto mo na mag-freshen up bago humarap sa mga officers, meron na meron po. Pangalawa, always make sure na pagdating niyo po doon sa mismong Customs and Immigrations ay nakahanda na rin po ang inyong mga passport kasi yun po yung unang-unang hahanapin and yun po yung unang-unang titignan nila pagdating nyo doon sa may kiosks. So para po mas maging klaro tayo, hatiin natin itong video in two parts. So first part po natin ay pag-usapan natin yung electronic kiosks, and second part is gagamitin naman natin ang paper declaration form or i-explain natin yung paper declaration form. So as part 1, yung electronic kiosk, ito po yung itsura for those who are curious and who's asking, ito po yung itsura ng electronic kiosk dito sa Canada. Bale, simple lang naman po yung instructions niyan. Very straightforward. Basahin nyo lang po, intindihin. And wag po kayo mapapressure, wag po kayo magmamadali. Marami pong kiosks na available. So, wag po kayo ma-pressure na sumagot. As much as you can, make sure na tama yung sagot ninyo rather than nagmamadali kayo at mali yung sagot ninyo, mas maka-question pa po kayo doon. So, pagpunta po natin sa isang e-kiosk, kasama po natin doon ang family natin under the same household or same address po tayo and yung mga dependents po natin. Isang e-kiosk per family ay pwede na po yon. Pero kung mag-isa lang po tayong nagta-travel, ay isang kiosk lang din po for us.
Pagdating po natin sa isang e-kiosk, ay makikita po natin, ina-ask po kung anong language ang gusto natin gamitin. So more likely than not, ay English po ang gagamitin natin kasi hindi naman po nakaprompt doon ang Tagalog or Filipino. Once po na sinelect po natin ang language na English, ay lalabas naman po ang privacy notice statement kung saan i-agree po natin yon at i-continue. After naman po ng privacy notice statement ay tatanungin kung ilang travelers kayo, saan yung place of residence ninyo, and saan yung place na kung saan kayo mag-a-arrive from. After naman po nun ay ipaprompt naman po kayo para i-scan yung passport ninyo isa-isa at kukuhanan din po kayo ng picture isa-isa. At doon naman po sa mga meron ng PR cards ay pwede niyo rin naman pong gamitin ang inyong PR card instead of yung passport pag ina-ask po kayong i-scan yung documents ninyo doon. After po nun ay may mga questionnaires in terms of declaration sa goods. Katulad na lang po kung meron kayong dalang firearms, commercial goods, may dala kayong mga pagkain, meat, fish, seafoods, mga ganon. Kung meron kayong mga currency over $10,000 at kung ano-ano pa. And pag nasagot na po lahat ng questionnaires, at the very end ay certify po ninyo yung declaration ninyo and kung saan magpaprint po sila ng isang receipt. Medyo pahaba po yun na puti kung saan nandun yung mga pictures din po ninyo kung sino man mga kasama nyo doon sa household ninyo at isang receipt for the whole family na po yon. Or kung mag-isa kayo, isang receipt, isang tao na po yon. So once na nakuha nyo na po yung receipt, ay magpo-proceed na po tayo sa Border Services Officer kung saan either pipila po tayo or kung wala naman pong pila ay diretso na po tayo sa officer. Bale sila po kukunin po nila at titignan po nila yung receipt na yon. Dito rin po pala ma-validate yung mga documentations natin kung saan ipaprove po natin yung visa and yung reason for entry natin. Doon po nila titignan yung mga dala natin na documentation kaya have it ready and handy po by that time. Kung ilalat ko po nila tayo or sinabing good to go ay magpo-proceed naman po tayo para sa atin namang baggage claim kung saan andun yung mga carousels na pagkukuhanan natin ng ating mga maleta. At pag kinuha na po natin ang maletang yon ay dediretso po tayo, hanapin po natin ang exit. Ang exit po ay doon nila finally makukuha yung receipt. So wag nyo pong wawalain yung receipt ninyo and make sure lang po na handy yung passport ninyo until that time. Pagdating naman po sa may exit ay ipapakita nyo lang po or ibibigay or isasubmit nyo lang po yung receipt na yon. And pag sinabi nilang you're good to go, that's it. Welcome to Canada. Pero kung sinabi po nila na please proceed to that room, that means na kailangan nyo pa pong secondary inspection or may mga katanungan man po sila or kung ano pa man po yung kailangan nilang i-verify po para sa inyo. Kapag po dumating kayo doon and still medyo overwhelmed kayo or hindi nyo pa rin maintindihan yung pagkakasunod-sunod or yung mga questionnaires, always feel free to ask. Lagi naman po may mga agent na nakatayo or nag-a-assist sa may kiosk. So kung may mga questions po kayo regarding sa questionnaires, please let them know or ask them and then they can easily guide you. Talagang forte po nila ang mga questionnaires doon or if not, ay at least ililid nila kayo sa tamang tao na makakasagot po noon. Once again, iba-iba po yung reason ng pagpasok ng isang tao, isang pamilya, or ng sino man sa bansang Canada. So, bawat scan nyo po ng passport ninyo ay iba-iba po yung questions na lalabas doon. Depende po kung ano yung purpose of entry nyo. So, pwedeng visa for tourism or for residency or for school or kung ano-ano pa, right? So, depende kung ano yung sagot nyo, lalabas yung iba't ibang questionnaire regarding sa pagstay ninyo sa Canada. So, hindi natin alam specifically ano yung mga pagkakasunod-sunod ng question. Pero ang pinaka-general na nangyari is syempre yung kung ano yung language, kung ano, magsasign kayo ng privacy notice statement, tapos kung ilan yung travelers, kung saan kayo galing, kung saan kayo naka-reside, or kung saang airport kayo from or country from. Tapos, kung ano pa yung mga extra questionnaire depending on your purpose of stay. Tapos, meron din kayong declaration doon kung saan nila-declare nyo kung anong goods na meron kayo. Kung wala naman, you can hit yung no to all kung wala talaga kayo lahat ng meron doon sa questionnaires. And then, at the very end, pag na-validate at na-certify na, ay paprintan po kayo nung papel na siyang hahawakan nyo. At huwag nyo pong iwawala kasi kailangan po nila yon until exit. Okay? So, kung nalilito pa rin po kayo sa mga prosesong yun, huwag po kayo mag-alala kasi meron naman po tayong mga agents na tumutulong doon. After nyo po mag-exit na po sa Customs and Immigration, dala-dala ang mga maleta ninyo at
kung kunwari po ay yun na po yung destination, ay welcome to Canada. Pero po kung kayo ay magko-connecting flight pa po, sundan nyo lang po yung signs kung saan nakalagay connecting flight. Meron naman po usually mga check-in kiosks naman after nung exit para i-guide naman po kayo para sa mga next or connecting flights ninyo. So wag po kayo mag-aalala kasi lagi naman po may mga agent or mga ambassadors na magtutulong po sa inyo pag nandun po kayo after ng immigrations. So once again, kung po kayo ay nawawala, kung po kayo ay may tanong or nalilito, always ask po yung mga agents na nakatayo doon. Usually naman po naka-ID po sila and makikita nyo po na legit na staff sila sa airport. And for the second part naman po ng ating video ay dun sa sinabi ko kanina ay papakita ko sa inyo and I will show you on how to answer yung declaration card dito sa Canada. Bali itong declaration card na paper form ay binibigay lang kung sakaling maglalantay sa airport kung saan wala pang electronic kiosk, no? So dito po sa declaration card ay meron pong part A, B, C, and D. So may 4 parts po ito. So dun po sa part A, yan, ay ina-ask po yung last name, first name and initials, also yung date of birth and citizenship po. So itong isang card na to ay you can put up to 4 members of your family as long lang na same kayo ng household. So kung si mommy, daddy and dalawang anak ay okay na po dito. Pero kung more than that po, ay feel free, kung sino man yung over 16, feel free po to answer their own declaration form. Pangalawa po ay i-ask po yung home address ninyo and also kung arriving by air, rail, marine, or highway. Also, ano yung purpose ng trip and arriving from where. So, yun po yung mga questions dito sa unang part natin. Okay? Sama na rin pala doon kung ano yung mga i-declare natin. So, ito yung mga questionnaires katulad na lang ng kung may firearms ba tayo, commercial goods, kung ano yung mga food na dala natin, or kung ano yung currency na dala natin if it's over $10,000. Ito po, makikita nyo rin po to online. So, isearch nyo lang po kung ano yung country na pupuntahan ninyo and isearch nyo po yung custom declaration card ng country na yon. Ilalabas naman po yung mga samples nila and para kung pag dating po natin doon, alam na po natin kung ano yung na-expect natin, di po ba? Yung part B po natin dito ay yung visitors to Canada, kung kayo po ay nagbe-visit. Part C naman po ay residents of Canada, kung kayo po ay residents po ng bansang ito. And also, i-ask din po dito kung kailan kayo umalis at kung ano yung value ng goods na nagastos nyo or na-purchase ninyo and na-receive abroad. And yung part D ay signature ng lahat po ng tao na dineclare sa part A. Okay? So, yun lang po yung paper. And dito po, kung ibibigay po to ng ganito, ay meron naman pong instruction dito sa gilid kung saan yun yung mga explanation kung ano po yung ibig sabihin or hinahanap dito sa questionnaires na to. Ngayon, yung likod po niya, kasi po ang Canada ay bilingual, ay in French po. So, kung hindi po naman kayo French speaking or mas bet nyo ang English, ay yung English side lang po yung sasagutan ninyo. So, after nito ay nakalagay na fold along and detach. So, tanggalin na lang po natin ito after po natin ma-fill up and ito lang po along with our passport ang isasubmit natin sa Immigrations and Customs Officer pagdating po natin sa point of entry natin. And just like that, so sana po medyo nagkaroon tayo ng konting awareness and guidance dito sa video na to and marami pang specific questions like ano yung itatanong ng Immigration Officer, ano ba yung dapat na ipakita doon. Gusto ko lang po i-clarify na ang reason po ng entry ng bawat isa ay iba-iba. So, meron po ng visitor's visa, meron po na residence visa or residency visa. Meron din po ng work, meron din po ng study, and kung ano-ano pa. So, it varies depending on what's your reason of stay. It varies depending on what reason of your entry sa Canada ang itatanong po sa inyo. Bale, as long lang na meron kayong complete documentation ng lahat ng yon and legal and legit po ang meron kayo, you don't have anything to worry about. So, say for example, kung you're here for tourism or you're here to visit Canada, syempre, obviously, hahanapan po kayo ng return ticket, pabalik po sa kung saan kayo galing, ng booking sa hotel,
hotel, ng itinerary ninyo, kung anong mga gagawin nyo dito, and kung sufficient po ba yung funding ninyo or kung meron po bang mag-host sa inyo dito sa Canada. Yon, yung mga tanong na ganon. And pangalawa naman po, kung residency naman po yung pagpunta nyo dito, syempre i-ask po sa inyo kung asaan yung visa ninyo, asaan yung mga funding ninyo na kaya nyong sponsor or kumbaga kaya nyo maging responsible financially sa sarili niyo for the next few months na hindi umaasa sa government. Meron din naman po sa work permit or work visa, sinasabi kung saan hahanapan po kayo syempre ng contract ninyo from your employer, and yung I think it's the LAMIA or basta yung contract na magpo-prove po ng stay ninyo is for work, and this is your employer, this is your employment dates, and kung ano-ano pa. And meron din naman pong for school, kung saan hahanapan din po kayo ng, kung syempre yung enrollment ninyo, kung saan po kayo magsistay. So marami pong mga pwedeng hanapin, marami pong pwedeng tanungin. So ang pinaka-secret lang po doon is, as long as meron kayong complete documentation, as long as alam nyo yung mga information na pupuntahan ninyo doon at aware kayo kung ano talaga yung mga gagawin, yung length of stay nyo, yung mga pupuntahan nyo, yung pag-i-schoolan nyo, yung pag-workan ninyo, yung address ninyo, as long as aware kayo at alam nyo yun, mababait naman ang Canadian officers eh. So, bibigyan nila kayo ng chance to actually explain yourselves, and kung natataranta kayo at gusto nyo ng Tagalog translator, pwede rin naman po kayo mag-ask. So, ayun. So, kung meron pa po kayong mga questions or konting mga concerns, meron din naman po silang mga official website dito kung saan may mga questions and answer portion, or kung sakali man po na gusto niyo magkwento, feel free to comment down below para naman pamabasa rin ng ibang viewers natin, and hopefully ma-share din po nila yung mga experience nila kung alam nila na according yun dun sa question ninyo. Again, maraming salamat po sa panonood, and sana po nakatulong tayo ng konti. I'll see you on the next video.